isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Nilagay na ni Duterte sa lusak ang consciousness ng mga Pilipino. At ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi ginagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan na binibitay natin ang mamamatay tao, binibitay natin ang kurap, binibitay natin ang bastos sa kababaihan, pinaparusahan natin para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan, para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan, at ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues. Hindi ang mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan, tungkol sa reforma sa lupa, tungkol sa ekonomiya na dapat magkaroon ng produksyon, tungkol sa suporta sa MSME. Ganyan substantial ang aming mga binibitbit. Hindi yung mga tulad ng mga ehemplo ni Duterte na totally bankrupt. Bankrupt at ganyan ang number one na example ng aabutin mo kapag ang paghahari ng dinastiya ang mananatili. Si Duterte ang example ng pinakarurok na kayang abutin na forma ng dinastiya. Pinakarurok, isang pamumuno na mamamatay tao, isang pamumuno na bastos, isang pamumuno na bankrupt, kahit sa pananalita, bankrupt. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Ay, gusto niyang patayin ang 15 senador na gusto nilang bombahin. So ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan, na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. More proprio po ba ito o may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan. Pero it is being uttered by a former president, hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing at sinasabi nila, mga vigilante nila ang mga palusot.
But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang. Ano na po yung mangyayari yung susunod after the case build? We'll be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation. And formally, he will be given a copy of the complaint na inakyat so that he can have his counter-affidavit on the case. Sir, clarify ko lang. You are filing as your person, not as CIDG. I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan ang ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa eh. Sir, ano po ba? Kinonsult niyo yung higher ups sir sa PNP before making this move po? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang desisyon na ito. Sir, na-coordinate din ba ito kay Senate President Chis Escudero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga senador ang naglalabas ng cause of concern din regarding sa statement ng dating Pangulo. As of the moment, kasi talagang I did this as a patriotic Filipino na nandito tayo premier tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatupad ng batas. At kitang-kita sa harap namin, sa harap nating lahat, na ang batas ay nilalapastangan. So, we deem it necessary to file the case. Under the guidance of the Chief PNP. Would you suggest, sir, na yung mga senators who filed a complaint themselves, kasi sila rin naman yung directly will be endangered because of this? Depende na sa kanilang appreciation ang situation. Nasa kanila na yon kung gusto nilang mag-file, they are most welcome to come to our office and file the complaint. They can contact us, we can send investigators to get their statements and we can file the case. Wala po bang political pressure ito given that the Vice President is in a similar situation with the filing of the NBI na cases din? Alam nyo, hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ang politika. Wala kaming politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grave threats din po ba ang recommend? Sa ngayon, ang sa amin is unlawful utterances. Nasa case build-up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. Walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming, may final ako, inciting to sedition. That's inciting to sedition naman talaga ang kanyang ginawa eh. So, inciting to sedition at unlawful utterances Yes. po. So, pwedeng makakita kaya sir ng papel na pinasa? Posible ba? Inilagay namin muna sa docket at I'll give you the update pag nabigyan ako ng copy. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon
kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin dyan, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato.